Una sa lahat, sapul sa video ang pang-aararo ng isang payloader sa 6 na sasakyan sa Bangged Abra. 5 ang sugatan. Ang buong detalye kung din ang disgrasang yan, abangan maya-maya lamang. Magandang gabi Pilipinas. Sa Frontline tonight. Vice President Sara Duterte hindi raw nagbibiro noong sabihin niyang siya ang designated survivor sa SONA ni Pangulong Bongbong Marcos sa Lunes. Pero hindi rin naman daw ito pagbabanta. Trust and approval rating ni Pangulong Bongbong Marcos bahagyang bumaba ilang araw bago ang kanyang ikatlong SONA. Halos 90 billion pesos na unused funds o hindi nagamit na pondo ng PhilHealth na pinapabalik sa National Treasury kay questionin ng ilang grupo sa Korte Suprema. State of calamity dineklara na sa Maguindanao del Sur dahil sa matinding pananalasa ng baha. 6 na foreigner na natagpuang patay sa isang hotel sa Bangkok, kumpirmadong nalaso ng cyanide. At sa Showbiz Tonight, SB19, kauna-unahang P-pop group na nanalong Favorite Asian Act sa Nickelodeon Kids' Choice Awards. Hindi raw nagbibiro si Vice President Sara Duterte nang sabihin niyang siya ang designated survivor sa SONA ni Pangulong Bongbong Marcos sa Lunes. Hindi rin daw nagbabanta ang pangalawang Pangulo pero hindi na niya ipinaliwanag kung ano ang ibig sabihin ng kanyang pahayag. Nasa frontline ng balitang yan si John Roa. Dito sa Carmen National High School sa Cebu, dumalo si Vice President Sara Duterte sa kanyang huling Brigada Eskwela Kick-Off bago i-turn over bukas ang posisyon bilang Education Secretary kay Senator Sani Angara. Usap-usapan man ang napipintong pagbaba niya sa pwesto bilang kalihim ng DepEd. Hindi pa rin siya nakaiwas sa tanong tungkol sa kontrobersyal niyang pahayag kaugnay sa pagiging designated survivor daw niya. Sa ikatlong State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos sa Lunes, paglilinaw ni VP Sara, hindi siya nagbibiro sa sinabi niya, pero hindi rin daw siya nagbabanta. Kung hindi pa rin daw yan magets ng iba, wala na raw siyang planong mag-explain pa. Dili to siya joke. Dili po to siya pang threat. I think many missed the point. So, para sa ako, wala ka kasabot the first time. I don't think you deserve an explanation. Di gaya noong mga nagdaang SONA, hindi dadalo sa Lunes si VP Sara. Walang sinabi ang bise kung saan siya pupunta o anong gagawin niya. Pero heto lang ang sinabi niya. Karon lang ko nakakita og kanang ganing Vice President na ginapangita ang iyahang attendance sa tanan mga butang. Sa ngayon, mas nakatuon daw ang atensyon ni VP Sara sa mga iiwan niyang trabaho sa DepEd. Mamimiss daw niya ang mga katrabaho niya, lalo ang mga teacher. Bukas may nakaschedule na raw silang meeting ni incoming Education Secretary Sani Angara bago ang formal na turnover ng opisina niya. Isa sa tatalakayin nila ang pagtatalaga ng mga bagong opisyal sa DepEd, kasunod ng pagbibitiw din sa pwesto ng 5 matataas na opisyal ng kagawaran. Kung trabaho naman daw sa DepEd ang pag-uusapan, wala naman siyang kailangang ihabilin dahil kumpiyansa naman daw siya sa kakayahan, Senator Angara. Nagbabalita mula sa Frontline, John Arua, News 5. Naglabas naman ng pahayag ang ilang mambabata sa pagiging designated survivor umano ni VP Sara sa araw ng SONA. Ayon kay dating Senate President Mig Zubiri, hindi siya natatakot sa sinabi ng bise. Tiwala raw siya sa Philippine National Police at sa Presidential Security Group. Ayon naman kay Senador Ronald Bato de la Rosa, nirerespeto niya ang desisyon ni VP Sara na umabsent sa SONA. Pero para kay Gabriela Party List Representative Arlene Brosas, mataas na opisyal si VP Sara kaya inaasahan siya sa mga pagtitipong may kinalaman sa national interest. Nakakabahala raw ang hindi pagpapaliwanag ng bise sa kanyang kontrobersyal na pahayag. Joke man o hindi, may seryosong epekto raw ito at hindi dapat isantabi. Hindi tulad sa Amerika, wala pang batas sa Pilipinas na nag-oobliga ng pagkakaroon ng designated survivor.
Ito yung opisyal na hindi dadalo sa isang malaking pagtitipon para siya ang aaktong presidente. Sakaling may trahedyang mangyari sa Pangulo at sa iba pang matataas na opisyal ng bansa. Posible umunong nakaapekto sa pagbaba ng approval and trust rating si Pangulong Bongbong Marcos sa mga banat kamakailan ng mga Duterte. Habang mukhang pabor naman daw yan kay VP Sara Duterte. Nasa frontline na balitang yan si Gerard de la Peña. Bahagyang bumaba ang approval at trust rating si Pangulong Bongbong Marcos. Base sa latest survey ng Pulse Asia, 53% ang approve sa performance ni PBBM. 2 puntos ang ibinaba niyan kumpara noong Marso. Pagdating naman sa trust rating, 5 points ang ibinaba ng rating ng Pangulo na nakakuha ng 52%. Samantala, tumaas naman ang approval rating ni Vice President Sara Duterte na nasa 69%. Nanatili naman sa 71% ang trust rating ng Vice. Pagdating naman kay House Speaker Martin Romualdez, tumaas ng 35% ang pareho niyang approval at trust ratings. Habang si Senate President Chis Escudero na naupo lang noong Mayo, 69% ang nakuhang trust rating. Higit 2,000 Pilipino ang tinanong sa survey na isinagawa noong June 17 to 24. Kasagsagan niyan ng mga issue tungkol sa West Philippine Sea at ang pagbibitiw ni VP Sara bilang Education Secretary. Ayon sa Pulse Asia, satisfactory pa rin naman ang 52% na trust rating ni Pangulong Marcos. Pero kapansin-pansin pinakamababa ang trust rating ng Pangulo sa Mindanao na baluarte ng mga Duterte. Factor that can be considered there is the fact that President Duterte has been speaking against President Marcos. And you can see the effect of that, especially in the slide in the numbers in Mindanao. Sinegundahan naman niya ng isang political analyst. Ayon kay Professor Froilan Calilong, malinaw na nagiging oposisyon ngayon ang kampo ng mga Duterte dahil sa kanilang mga kritisismo sa Administrasyong Marcos. Bagay na posibleng nakabuti raw sa trust rating si VP Sara. Hindi siya masyadong naglaro or hindi nag-dip. No? I think siguro this could be attributed to her strong and consistent public image. Pero kaya pa rin naman daw itong bawiin ni Pangulong Marcos sa kanyang nalalapit na State of the Nation address. This SONA is an opportune time for the president to actually bounce back. No, I really don't look at this particular survey as a big setback. Pero para sa isa pang political analyst na si Professor Edmund Tayaw, hindi maituturing na significant decline ang 2 puntos na pagbaba sa rating ng Pangulo. Ang dapat daw abangan ngayon ay ang susunod na survey kung saan mas makikita kung nagkaroon ng epekto ang pag-alis sa gabinete ni VP Sara. Pag sa susunod na survey, ganun pa din yung number ni Vice President o umakyat pa, ibig sabihin maganda yung announcement na yun at tanggap ng tao yun. Pero kung bumaba yun, I'm inclined to think that it's an indication that the public is not very keen on the statement made by the Vice President. Bukod sa isyong politikal, posible rin daw nakaapekto sa rating ng Pangulo ang issue sa inflation, kawalan ng trabaho, korupsyon at ang iligal na pogo. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Pinalabas sa kamera ang mga torture video ng mga pinagtrabaho sa ni-raid na Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Humarap din sa pagdinig ang ilang biktima. Nasa Frontline ang balitang yan, si Marian Enriquez. Umiiyak ang lalaking yan habang nakaposa sa bed frame at walang habas na pinaghahampas sa batok at ulo. Ang biktima raw sinubukang tumakas mula sa Lucky South 99 Pogo Hub sa Porac, Pampanga at napagbintangang nagsumbong sa Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK. Ang babae namang ito, tinadyakan na pinagsasampal pa sa muka dahil napagbintangan ding nagsumbong sa mga otoridad. Ipinakita ang torture videos na yan sa pagdinig kanina ng House Joint Committee ng Public Order and Safety at Games and Amusements. Ayon kay Leyte 4th District Representative Richard Gomez, kailangan nilang ipakita ang mga video na ito para malaman ng lahat kung anong nangyayari sa loob ng mga illegal na pogo. Ang ilan sa mga nakaranas ng torture sa mga Pogo Hub humarap din sa pagdinig. 4 dyan ay sinagip na foreign nationals, habang ang isa ay Pinay. Ang isang Malaysian na sinagip mula sa Pogo Hub sa Bamban, Tarlac, bugbog sarado raw tuwing pumapalag sa utos ng mga opisyal sa Pogo. When I first day, you already give up my phone, my personal phone, and then I lost my contacts in the face. The time them torture me in the face.
Ang matindi pa, napasok siya sa Pogo matapos ibenta umano ng mismong kaibigan niya sa halagang 300,000 pesos. Ang sabi sa kanya ng barkada niya, kakain lang tayo doon sa Baupo kasi Chinese New Year po yon. Pero ang nangyari po, ibinenta po siya sa halagang 300,000. Pero hindi po niya alam. Kinuha po yung kanyang cellphone, tapos yun nga po, sinabihan na po siya na kung kaya mong mabayaran within 6 months, makakalabas ka po. Pero may mga pagkakataon ho kasi na umaalma yung ating witness, kaya siya po'y nabubugbog. Ipinagtataka naman ng mga kongresista kung paano nakapasok ang mga dayuhang ito sa bansa. Ayon sa PAOK, nakapapasok sila gamit ang tourist visa. Naging problema nga po, pag nandun na po sila, grupo-grupong kino-convert yung kanilang tourist visas into working visas, pero fraudulent po yung mga kumpanya na kung saan nakapangalan po yung mga working visas po na yon. Sa parehong pagdinig na pag-alamang marami na ang kinanselang lisensya ng Pogo sa buong bansa. Ayon sa PAGCOR, ang higit 400 mga Pogo na kinansela ang mga lisensya ay maaaring nag-ooperate pa rin hanggang sa ngayon. Para sa isang mambabatas, responsibilidad hindi lang ng national government kundi lalo ng local government units at mga mayor na tiyaking mapasara ang mga iligal na Pogo. Ayon sa mga kongresista, may pananagutan pa rin dito ang mga lokal na pamahalaan. Sabi naman ng PNP-CIDG, kailangan may magreklamo muna laban sa mga illegal na Pogo para masawatan nila ang mga ito. So hindi po talaga mamamonitor hanggat walang nagre-reklamo. So continue sila sa illegal activities. Is that what you mean, sir? There is that intelligence build-up that we are doing, including PAGCOR, including PAOK. And that's why we have raids of these big scam hubs. And it is on the data that we are doing something about it. Aminado naman ng Department of Justice na talamak ang mga krimeng kinasasangkutan ng mga Pogo sa bansa. Ang gobyerno na raw ang bahalang magdesisyon kung panahon na bang iban ito sa bansa. Itutuloy ng Kamara ang pagdinig sa susunod na Martes. Magsasagawa naman ng ocular inspection ang mga miyembro ng House Joint Committee sa isang Pogo sa Barangay Lagundi, Mexico, Pampanga sa July 25. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Duda mga kaanak na mga pinatay sa isang hotel sa Tagaytay na ang sumugong suspect ang tunay na salarin. Yan ay kahit pa mismong suspect na ang umamin sa krimen bilang ganti raw niya matapos siyang sisantin sa naturang hotel. Nasa frontline na balitang yan si Gary De Leon. Bantay sarado sa Tagaytay City Police Station ang lalaking suspect sa pagpaslang sa 3 guests ng isang hotel sa Tagaytay noong July 10 dahil sa takot. Sumuko siya kahapon sa kanilang barangay. Saka siya dinala kay Tuwi, Batangas Mayor Jay Seredo. Sa judicial confession ng di pinangalan ng suspect, inamin niyang siya ang pumatay sa Australianong si David Fitz. Kinakasama nitong si Lucita Cortez at manugang na si Mary Jane Cortez. Ginawa niya raw ang krimen bilang ganti sa pagsisante sa kanya ng hotel bilang pool attendant. Nahuli kasi siyang nagnakaw umano sa isang kwarto ng isang guest ng hotel. Lalo pang nagalit ang suspect nang hindi raw ibigay sa kanya ang kanyang huling sweldo. Kinumpirma rin ng mga empleyado ng hotel na ang suspect nga ang nakuhanan sa CCTV noong araw na pinaslang ang 3 biktima. Bahagyang nakita ang kanyang muka nung kanyang face mask ay bumaba, ay doon na talaga nagkamero ng ilang mga kumumpirma sa amin na nasabing taong ito ay yung kanilang dating kasamahan. Bilang dating pool attendant ng hotel, lumalabas sa investigasyon na umakyat ang suspect sa poolside area para makapasok sa loob ng hotel. Dito raw marahil na tiyempohan ng suspect na bukas ang bintana ng room 103 kung saan naroon ang mga biktima. Siya'y pumasok sa hotel, sa bintana, sa likod, gamit ng isang patalim, tinutukan niya yung mga nandun sa room 103. Posibleng nagising daw ang Australiano kaya nagpanik ang suspect at ginilitan ito. Base sa confession ng suspect, nakita siya ng 2 babaeng Pinay kaya binalot niya ng packaging tape ang ilong, bibig, kamay at paa ng mga biktima. Namatay sila sa suffocation. Ayon sa Tagaytay Police, ninakawan pa ng suspect ang mga biktima. Pagkatapos gawin ng krimen, dito na nakita sa CCTV ang suspect na lumabas ng kwarto at naglakad sa hallway. Naharap ngayon ang suspect sa 3 counts ng kasong homicide at robbery.
Pero hindi nabawi sa suspect ang mga ninakaw umano niyang bag, sapatos, wallet na may lamang pera, ATM cards at iba pa. Hindi kumbinsido ang mga kaanak ng mga pinaslang na ang sumukong lalaki ang tunay na salarin. Kung may maipapakita siyang ebidensya. Kung talagang siya man yun, sana maipakita nila kasi ninakaw yung mga gamit. Imposible pong walang natira sa kanila. Maniniwala raw sila kung maipapakita sa kanila ang suspect na nakasuot ng parehong damit na isinuot ng lalaking nasa CCTV. Sa ngayon, nakaburol na sa kanilang hometown sa Baco Oriental, Mindoro, sina Mary Jane at Lucita. Sa Sabado sila ililibing. Kahapon naman, naibiyahe na sa Sydney, Australia, ang labi ni David. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Isinailalim na sa state of calamity ang Maguindanao del Sur dahil sa panalasa ng matinding baha. Aabot sa halos 75,000 pamilya ang apektado habang may isang namatay sa pagkalunod. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Basa. Mistulang ilog pa rin ang ilang lugar sa Maguindanao del Sur 4 na araw matapos bumuhos ang malakas na ulan. Ang ilan sa mga residente gumamit na ng bangka. Ilan lang ito sa mga nalubog na bahagi ng probinsya. May reported na 19 out of 24 municipalities which are severely affected by flood, and yung mga number of barangays is 170 barangays. Sa tala ng Disaster Risk Reduction and Management Office ng probinsya, aabot sa halos 75,000 pamilya ang apektado ng baha, habang isa ang patay matapos malunod. Wala namang napaulat na nawawala. Kahapon, idineklara na ang state of calamity sa lalawigan. Yan ay para maggamit ng lokal na pamahalaan ang kanilang calamity funds. Mapipigilan din ito ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin sa naturang probinsya. Patuloy naman ang pagbibigay ng LGU ng relief goods sa mga bakwit. Mananatili muna sa evacuation centers ang mga apektadong residente hanggat hindi patuluyang humuhupa ang baha. Bago ito, itinaas na ang red alert sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM dahil sa matinding bahang nakaapekto na sa higit 100,000 pamilya. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Mga kapatid, lalo pang lumapit sa kalupaan ang binabantayang low pressure area. Huli itong namataan sa baybayin ng Giwan, Eastern Samar. Ang good news ayon sa Pag-asa, lumiit ang tsansa nito na maging bagyong Butchoy. Pero malakas na ulan pa rin ang dala niyan sa Visayas, Caraga, Marinduque, Romblon at sa Bicol Region. Magpapaulan din ang extension ng LPA sa Cagayan, Isabela, Quirino, Aurora at sa Calabarzon. Bukas, damay na rin sa pagulan ang Mindoro, Metro Manila at ang Palawan. May tsansa ring umulan sa natitirang lugar sa Luzon at Mindanao dahil naman sa habagat. Sa weekend, posibleng lumabas ng Philippine Area of Responsibility ang LPA. Yun nga lang, ayon sa Metro Weather, may posible ulit mabuong panibagong low pressure area sa silangan ng bansa. Pero posible nitong hatakin at palakasin ang habagat na magdudulot ng pagulan sa bansa sa susunod na linggo. Susunod, 5 sugatan matapos araruhin ng payloader ang ilang sasakyan sa Bangged, Abra. Nurse ng NKTI na tuturong mastermind sa umunay bentahan ng kidneys, itinanggi ang akusasyon. At ang pasilip sa cool vibes ng upcoming music video ni BTS Jimin. Magbabalik pa ang Frontline tonight. Mga kapatid, Ed Linggaw po, nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Inararo ng isang payloader ang 6 na sasakyan sa Bangged, Abra. 5 ang sugatan, kabilang ang isang pasahero ng tricycle na nakaladkad pa. Nasa frontline na balitang yan si Brian Basa. Sa kuhang ito ng CCTV sa Bangged, Abra kahapon, makikita ang pagdaan ng isang tricycle, isang dump truck at 2 motorsiklo sa kalsadang ito sa Barangay Zone 5. Ilang saglit pa, huminto ang mga sasakyan. Hanggang sa bigla na lang silang inararo ng isang payloader. Damay rin ang nakaparadang owner-type jeep at SUV. Makikita rin sa isa pang kuha ng CCTV ang pang-aararo sa mga sasakyan.
Isang babaeng pasahero ng tricycle ang nakaladkad. Duguan ang babae dahil sa aksidente. Sugatan din ang driver ng tricycle. Isinakay sila sa police mobile at isinugod sa ospital. Sa kabuuan, 5 ang sugatan sa pang-aararo ng payloader. Ayon sa police, nag-overtake ang payloader sa sinusundan nitong truck. Hindi raw natansya ng driver na sasalubong siya sa mga sasakyan mula sa kabilang lane. Inihahanda na ang reklamo laban sa driver ng payloader. Posible siyang maharap sa reckless imprudence resulting in multiple damage to property at multiple physical injuries. Sa kuha namang ito ng CCTV sa General Mariano Alvarez, Cavite, kaninang madaling araw, makikita ang pagdaan ng isang trailer truck sa bahagi ng Governor's Drive. Maya-maya pa, sumalpok na ang truck sa mga concrete barrier. Muntik pa nitong masagasaan ang mga tao sa gilid ng kalsada. Nagdulot ng matinding traffic ang aksidente. Batay sa investigasyon, nakaidlip ang driver ng truck kaya ito bumangga sa mga barrier. Maswerteng wala namang nasaktan. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Pinabulaanan ng nurse ng National Kidney and Transplant Institute ang akusasyon na siya raw ang mastermind sa umano'y bentahan ng kidney. Hanggang ngayon, wala ring matibay na ebidensya laban sa kanya kaya nanatili siyang empleyado ng NKTI. Nasa Frontline ng balitang yan si Elaine Fulgencio. Ikinagulat ng pamunuan ng National Kidney and Transplant Institute o NKTI sa Quezon City ang pagkakadawit ng isa nilang empleyado sa umano'y organ trafficking. Kasunod yan ng pagkakaaresto sa 3 sospek kung saan naabutan pang kasama nilang mga umano'y kidney donor sa isang bahay sa San Jose del Monte, Bulacan. Ayon sa NBI, isang nagngangalang Alan Ligaya na head nurse daw sa NKTI ang mastermind sa umano'y bentahan ng kidney. Nabahala kami na right under our nose nangyayari ba ito? Despite all these layers na nag-i-stricto tayo. Paglilinaw ng pamunuan ng ospital, hindi nila head nurse si Ligaya. Nakausap na raw nila ito at itinanggi ang alegasyon. Wala raw access si Ligaya sa listahan o pagproseso ng kidney transplant dahil nurse siya sa endoscopy unit ng NKTI. Gumugulong na raw ang sarili nilang investigasyon at handa silang makipagtulungan sa NBI. We are doing naman po our investigations also on that. And aware po yung si Sir Alan Ligaya. In fact, we want him nga to go himself to NBI. So he can clear his name. Kasi sinabi naman niya po sa amin na wala po siyang kinalaman doon. So dapat sana kusa siyang pumunta doon para maipaliwanag niya lahat at wala po talaga siyang kinalaman doon. Kasalukuyan pa rin daw nilang empleyado ang nurse dahil wala pa silang hawak na ebidensya laban dito. Wala naman pumunta ni isang NBI dito para mag-interview sa kanya o manghuli. So sa aming parte, wala kaming basihan. Sa datos, nasa 300 kidney transplant kada taon ang ginagawa sa NKTI. Hindi raw basta-basta ang pagproseso na dumaraan pa sa Ethics Committee. Kasalukuyang nahaharap sa reklamong qualified trafficking ang nurse at 3 pa niyang kasabwat. Kapag mapatunayan ng alegasyon, sasampahan din siya ng kasong administratibo ng ospital. Nasa pangangalaga naman ng Department of Social Welfare and Development ang mga nasagip na organ donor. Nagbabalita mula sa Frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Kikwestiyonin ng ilang grupo sa Korte Suprema ang halos 90 billion pesos sa unused funds o hindi nagamit na pondo ng PhilHealth na pinababalik sa National Treasury. Labag daw ito sa Universal Healthcare Law. Nasa frontline ng balitang yan si JC Cosico. Halos 90 billion pesos. Ganyan kalaki ang unused funds o hindi nagamit na pondo ng PhilHealth sa mga nakalipas na taon. Ang pondong yan, pinasasauli sa Bureau of the Treasury sa bisa ng isang department circular ng Department of Finance para magamit umano sa unprogrammed appropriations. Ang hakbang na yan, kinwestiyon ni Health Reform Advocate Dr. Tony Lietson. Labag daw yan sa Universal Healthcare Law. Tanong pa ni Lietson, bakit hindi nalang ginamit ang sobrang pondo para mapalawak ang binibigay na benepisyo ng PhilHealth o pababain ang kontribusyong binabayaran ng mga miyembro. Ang dami mo magagawa. I think it's unconstitutional, it's immoral, it's illegal. Yan din ang sentimiento ng ilang mambabatas gaya ni Senator J.V. Ejercito na may akda ng Universal Healthcare Law.
Nauunawaan man daw niyang kailangan din ng pondo ng ibang programa ng gobyerno. Ang pondong para sa kalusugan ay dapat umanong gamitin para sa kalusugan. Kinundi na rin ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro ang anyay immoral na pagsasauli ng pondo. Dapat daw itong isauli na Administrasyong Marcos sa PhilHealth para mapakinabangan ng mga miyembro. Sa panayam ng Radyo 5 kay PhilHealth spokesperson Ray Balenya, sinabi nitong aprobado ng kanilang Board of Directors ang pagsasauli ng pondo na alinsunod umano sa General Appropriations Act of 2024. Tiniyak din ng PhilHealth na hindi nito maaapektuhan ang kanilang operasyon at mga benepisyo. We are still in a strong financial position to operate at ipatupad lahat ng ipinangako nating benefit enhancement sa mga tao. Hindi rin daw galing sa kontribusyon ng mga miyembro ang sobrang pondo, kundi mula sa subsidy ng gobyerno. Sa ngayon, nakapag-remit na raw ang PhilHealth ng unang tranche na 20 billion peso sa National Treasury. Kinumpirma naman ng Department of Health na napunta sa kanila ang bahagi ng naturang pondo. Ginamit nga siya ng ating DOF at DBM papunta sa Health Emergency Allowance. Kaya po nagkagulatan ng maganda at nagkaroon ng pambayad sa HEA is dahil nagkaroon po ng pondo. At ang pondong ito pala ay nanggaling dun sa kinuha sa PhilHealth. So kumbaga lumipat lang po mula sa bangko papunta sa tao. Sa isang pahayag, sinabi naman ng Department of Finance na ang paggamit sa excess funds ay mas mainam na paraan kesa mangutang o magdagdag ng buwis. Plano naman ng grupo ni Lietson at ng Philippine Medical Association na questionin sa Korte Suprema ang legalidad ng pagsasauli ng pondo sa National Treasury. Pera to para sa kalusugan ng bawat mamamayan. So hindi dapat natin itong i-give away lang basta-basta. This is bigger and worse than the family. Kasi 90 billion ito eh. So diba, at saka ito, savings ito, pera ng bayan, hindi ba mas nakakasakit ng damdamin? Dapat din daw itong investigahan ng Senado. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Okay, ito po yung nasa balita. Mga budget expert umalma sa utos ng Finance Department na ibalik ng PhilHealth ang halos 90 billion pesos na unused funds sa National Treasury. Ang dami pong nagulat sa balitang yan. Unang-una, paano nangyaring merong 90 billion na unused funds ang PhilHealth? Ibig pong sabihin, meron palang ganong pera na hindi na gamit ng PhilHealth. Kung may ganong pera man, bakit daw hindi na lang itaas ang benepisyo ng mga miyembro o ibaba yung kontribusyon sa PhilHealth? Pangalawa, bakit naman mula pa nung pandemya ang PhilHealth ay parating nababatikos dahil naghahabol sa bayad sa bilyones na utang sa mga doktor at sa mga ospital? Ngayon, ano yung katumbas niyang 90 billion pesos na unused funds? Parang doble po yan ng budget, for example, ng DOLE at ng buong hudikatura. Halos katumbas ng budget ng 4Ps. At halos kalahati ng mga budget ng mga departamento ng Agrikultura, DSWD at pati po ng DND. Ganyan po kalaki ang umunoy hindi nagamit na pondo ng PhilHealth. Pero may isa pang kontrobersya dyan. Pwede bang ipabalik sa PhilHealth ang umunoy hindi nagamit na pondo? Anong basehan ito? Nung deliberasyon kasi ng 2024 budget sa Bicameral Conference Committee, meron pong siningit na bagong probisyon sa General Appropriations Act of 2024. Meron po kasi tayong 731 billion pesos na unprogrammed appropriation sa budget. Ito po yung mga item na nasa budget pero wala pang nahahanap na panggagalingan ng pondo. Sa matagal na panahon, 3 po ang pinanggagalingan ng sources ng pondo para po dito. Excess collections, new taxes o yung mga foreign loans. Pero last year, nagdagdag ang Kongreso bigla ng pang-apat na funding source. Ito po, unused funds ng mga GOCCs na ipababalik na para gamitin sa mga unprogrammed appropriations. Biglaan po yan. Sabay kang nangyari yan. At kasama riyan ang PhilHealth. Nung nakaraang taon pa lamang, umalma na po ang ilang budget experts dahil baka maabuso ito. At yun na nga, nitong Pebrero, naglabas ng sirkular ang Department of Finance para palalahanan ng mga GOCCs na ibalik yung mga pondong hindi raw nagagamit. At nitong Abril, pinag-utos na ng DOF ang pagbalik po ng PhilHealth ng 89 billion pesos na hindi raw nito nagamit. Yun lang, kung babasahin mo ang Universal Healthcare Act,
tila bawal po itong gawin. Ayon po sa batas na yan, bawal gamitin ang pondo ng PhilHealth kahit ang mga sobra nito para sa ibang departamento o ahensya. Pwede lamang po ito gamitin para dagdagan ng mga benepisyo ng mga miyembro o di kaya ipasok ng PhilHealth sa iba pong investments. 2019 pa po ang batas na yan. Ang tanong, pwede bang amyendahan o baguhin ng isa lamang probisyon sa General Appropriations Act na hinabo lamang sa Bicameral Committee ang ganitong batas? Ang sabi po ng mga kritiko nito, hindi po pwedeng gawin yan. Susunod, 6 na dayuhang natagpo ang patay sa isang hotel sa Bangkok, Thailand. Kumpirmadong nalaso ng cyanide. Suspect kasama sa mga nasawi. SB19, kauna-unahang Pinoy group na nanalong Favorite Asian Act sa Nickelodeon Kids' Choice Awards. Tinalo nila dyan ang ilang K-pop at Japanese groups. At Priscilla Meireles, pinabulaanan ang sinabi ng misteryang si John Estrada na nagkasundo na silang maghiwalay. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Mean Los Baños po. Nasa Europa o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Patay sa cyanide poisoning ang 6 na dayuhan sa isang hotel sa Bangkok, Thailand. Natagpuan kahapon ang kanilang mga bangkay sa loob ng kanilang hotel room. Pawang may dugong Vietnamese sa mga biktima. Nung una, inakalang insidente ito ng pamamaril pero itinama ito ng mga otoridad nang makumpirmang nalason ang 6. Nakita sa mga bangkay ng mga biktima at sa mga pinag-inuman nilang mga baso ang nakamamatay na kemikal na cyanide. Ayon sa Bangkok Police, kabilang sa mga nasawi ang suspect sa panalason. Sa panayam ng mga kaanak ng biktima, away raw umano sa utang ang posibleng ugat ng krimen. Nagmamatigas ang China na sa kanila ang Escoda Shoal kaya naroon pa rin ang kanilang monster ship. Ayon sa Philippine Coast Guard na sakay ng BRP Teresa Magbanwa, natatanaw nila ang China Coast Guard Vessel 5901. 2 linggo na raw naroon ang monster ship mula nang namataan noong July 3. Iginigiit daw ng China Coast Guard na bahagi ng kanilang soberanya ang Escoda Shoal kahit sobrang layo nito sa China. Pasok ang Escoda Shoal sa exclusive economic zone ng Pilipinas dahil nasa 71 nautical miles o mahigit 130 kilometers ang layo nito sa Palawan. Kung inaangkin ng China ang Escoda Shoal, malinaw na paglabag ito sa international law. Kaya isinusulong ni retired Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio na iakyat na ulit sa arbitration court ang mga illegal na aktibidad ng China sa West Philippine Sea. There is no way China can win because they're just too far away. They will raise again the 9-dash line, but that has been struck down, so they don't have any basis at all. So let us bring China to that forum. Let us not dilly-dally. Let's bring China to an UNCLOS tribunal because what China fears most is another arbitration case. Kalat ngayon sa social media, ang balitang nandito na raw sa Pilipinas, ang 13 retiradong barkong pandigma ng Amerika. Marami nang napaniwala niyan, pero teka, i-fact check po natin yan. Sa gitna ng lumalalang tensyon sa ating karagatan, mas pinapalakas daw ang kakayahan ng ating hukbong pandagat. Ang sabi sa isang YouTube video, tumanggap raw ang Pilipinas ng 13 pinakamalakas at pinakamalaking retiradong warships mula po sa Amerika. Ang isa raw sa mga barko, ang missile cruiser na USS Chancellorsville, na i-turn over na raw sa ating bansa nitong nakaraang buwan. Ang video upload, meron na pong 16,000 views. Pero mga kapatid, huwag agad maniwala sa pinapakalat ng nasabing video dahil yan po ay hindi totoo.
Pinuri po ito ng ating fact-checking partner na Facts First PH. Ang video ng USS Chancellorsville na ginamit ay kuha pa sa deployment ceremony na ginawa sa Japan noong 2015. Bukod po dito, ang tinutukoy na barko ay hindi pa retirado at nasa serbisyo pa rin ng US Navy. Wala rin po naganap na turnover ceremony nitong Hunyo o anumang anunsyo na may 13 retiradong US warships na idodonate sa Pilipinas. Muling paalala na huwag basta-basta maniniwala sa mga sabi-sabi. Ugali na kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang source. Showbiz Tonight na tayo. Itinanggi ni Priscilla Meireles ang sinabi ng mister niyang si John Estrada na napagkasunduan nilang mag-break muna. Sa kanyang post, na-shock at nasaktan daw si Priscilla sa sinabi ni John. Nilinaw ni Priscilla na wala silang mutual agreement sa kanilang separation at kasal pa rin daw sila hanggang ngayon. Dagdag pa niya, hindi ngayon ang tamang panahon para idetalye ang buong kwento. Nagpasalamat naman si Priscilla sa mga sumusuporta sa kanya at umaasang maayos din ang lahat. Bago ang pahayag na yan, una nang kumalat ang video na ito kung saan sumasayaw si John kasama ang ilang babae sa isang bar sa Boracay. Hinala ng ilang netizens. Isa umano sa mga babae ay si Lily Holman na pinangalanan ni Priscilla na kasama ni John sa Boracay. Diyan lang kayo mga kapatid dahil may ichichika pa ako mamaya. Abangan, K-pop Kings na SB19 tinalo ang ibang international group sa Nickelodeon Kids' Choice Awards 2024. At birthday celebrant sa Caloocan, puro violet ang handa, pati adobo at pansit. Tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Linggaw po, nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Achievement unlock para sa SB19 matapos silang manalo bilang Favorite Asian Act sa Nickelodeon Kids' Choice Awards 2024. Sila ang kauna-unahang P-pop group na nakakuha ng naturang parangal. Tinalo nila ang iba pang nominee, kabilang ang K-pop boy band na ENHYPEN, Japanese girl group NiziU, ang Indonesian singer-actress na si Tiara Andini at ang Malaysian singer na si Iman Choi. Nagpasalamat ang SB19 sa pagmamahal at suporta ng fans. Isang karangalan daw ito para i-represent ang Pilipinas. Dating nasungkit ni Jake Zairus ang kaparehong award noong 2012. Good news naman sa fans ni BTS Jimin. May patikim na ang Bangtan members upcoming music video niyang Who. Cool ang peg ni Jimin habang naglalakad sa isang street with neon lights. Bahagi ang Who ng kanyang upcoming album na Muse. Parehong ilalabas ang music video at album sa July 19. At yan ang latest and hottest sa Showbiz Tonight. Ako si Jani Alipon. Happy Wednesday mga kapatid! Para naman sa ating pabawang pampagood night, lahat tayo may paboritong kulay pero ibahin natin itong nakilala naming ginang na sobrang loyal sa kanyang favorite color. Oy, lahat ba naman ang handa niya sa kanyang birthday, Boka, ginawa niyang violet? Mga to, hala, may violet palang pansit. Oh, ako palang gumawa nito. Kanya, hello mga kaube. So, nagtry ako Yan ang 56th birthday party ni Marilyn De Guia sa Caloocan City. Violet ang adobo, pansit, kalamay, champurado at iba pa niyang handa. Sayang nga lang daw at hindi umabot ang violet pandesal na kanyang in-order. Naka-violet din ang lahat niyang kanyang mga kazumba na imbitado sa party.
Oy, kwento sa atin ni Marilyn, Miss Violet ang tawag sa kanya. Bukod sa handa, pati buhok niya, Violet. Violet din ang bahay at mga appliances ni Marilyn. 15 years na raw siyang loyal sa Violet mula ulo hanggang paa. Pero huwag kayong mag-alala. Sana all loyal. Pati Ako naman may hugot ngayon. At Parang- isa ko sinabi kong hugot ko. Parang may Si gusto- Johnny kahapon, wala. Parang gusto mo pa rin ibalik yung kahapon. Sa bagay, story ko pa rin ngayon. So, anong masasabi mo ulit, Ibo? Bakit ako ulit? Sinimulan Mga tao feeling ko gulo-gulo sa atin lagi sa pagtatapos. Buti na lang Wednesday na. Buti na lang. Yan po ang 45 minuto pag-imas para ng headlines. Balitan at diskusyon para sa paghubog ng matainong opinyon. Kami yung kasangga sa pagbabalita. Ako po si Mayan Losbay. Ako naman po si Edwin Gao. Magandang gabi.